Ayan mga ka-Saison, isa na namang masarap na recipe ang aking ituturo sa inyo. Ito ay negosyo tips idea. Kare-kare beef tuwalya mga ka-Saison. Ayan, nakikita nyo mga ka-Saison ang ating mga nagawang beef tuwalya kare-kare. Ayan, ayan na rin po ang ating alamang. Ayan, 10 tabs po yan mga ka-Saison, pero supposed to be dapat yan nasa 13 tabs. So kinulang po ako ng lagayan, kaya nalagay ko lang siya sa 10. Ayan, meron siya sa ibabaw nakalagay na crispy pork bagnet. Mga ka-Saison, paumanhin nga po pala kung ganito ang boses ko dahil kagagaling ko lang po sa ubod sipon. Pero ganun pa man, salamat at natapos ko na ang aking video. Good morning mga ka-Saison TV! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng business negosyo tips idea. Ito ay ang beef tuwalya kare-kare. Wow! Ito ay gagawin natin ngayon pang negosyo business idea mga ka-Saison. Sandali lang po, hihinaan ko lang. Ayan mga ka-Saison, hihinaan ko na. Medyo napalakas yung sounds ko at nakita nyo naman, napapasayaw pa ako. Sumayaw ako mga ka-Saison sa sobrang tuwa ko dahil ngayon may tuturo ko na naman sa inyo kung mayroon naman po akong ituturo sa inyo na isang business negosyo tips idea na talaga namang inyong mapagkakitaan mga ka-Saison. At isa rin po palang dahilan kung bakit ako sumasayaw kasi masaya rin po ako dahil alam ko po na patuloy nyo pinanood ang aking videos. Umabot na po sa 500 watch hour yung aking sa YouTube channel ko. Maraming salamat mga ka-Saison. Again, from the bottom of my heart, ako po'y nagagalak sa panonood yun ng aking video. At ngayon mga ka-Saison, ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay kare-kare. Alam ko mga ka-Saison, matagal-tagal din na bago ako makakapag-upload ulit ng video dahil nasabi ko sa inyo last time na 1 week to 2 weeks mag-upload ako agad nung sa beef tuwalya kare-kare. Paumanhin po mga ka-Saison, talagang naging sobrang busy po talaga ako. Marami po akong nasikaso sa trabaho ko sa BPO, din sa small business, kaya ngayon ko lang po ito ma-upload. At ganun pa man mga ka-Saison, talaga namang itong video ko ng kare-kare, talagang pinagandaan ko rin to at may share sa inyo yung aking secret recipe kasi alam ko mga ka-Saison, kapag nasimulan nyo rin po ito, pwede rin po kayo magkaroon ng extra income. Mga ka-Saison, ito palang negosyo na pagbibenta ng kare-kare. Business ko na po ito since 2019 pa, ay 2020. So, nag-start po kami nito na ibenta tong kare-kare namin sa online. So, nagpo-post po kami sa mga marketplace, then nagpo-post din po ako sa mga bentahan groups sa aming mga barabarangay. So, nakakatuwa lang din mga ka-Saison kasi talagang maraming nasarapan sa aming kare-kare. Doon po sa gumawa po ako start po ako ng 10 tab. So, ayun, naubos po within one day. Tumubo po ako sa pagkakatanda ko ng 500 pesos. So, tinuloy-tuloy ko po. Ginawa po ulit namin sa ibang araw. At nagulat din kami, nauubos din po yung 10 tab na ginagawa namin. Yung tab na yung normal na lagayan ng tab, yung plastic tab, yun, nagkakahalaga po yung 100 pesos. So, meron din po kaming na-discover din po namin na okay din pala siyang ilagay sa food. Excuse me po. Nadidigay ako. Ayan. So, ito po yung food party tray. Ito pinaglalagyan namin. So, ito po, nagkakahalaga naman po ito ng 60 pesos. Pero pwede nyo po itong makuha sa halagang 55 pesos kung pupunta kayo sa Divisoria. At kung magkasadya kayo talaga sa mismong hindi naman pagawaan, pero yung meron kasing bagsakan ng presyo doon. Nakukuha ko ito sa 55, medyo malayo lang sa amin. So, dito lang ako bumili sa may palengke sa amin, 60 pesos siya. So, ayan. Mga ka-Saison, please watch this video hanggang dulo kasi hanggang dulo po, ituturo ko sa inyo kung magkano yung mga ingredients niya, magkano yung puhunan, yung tutubuin, at kung saan nyo siya ibibenta. Hanggang sa dulo po ng video, ituturo ko po yung mamaya mga ka-Saison. Saka mga ka-Saison, dagdag ko lang rin po pala, ito na po pala yung last video ko this year sa paggagawa ng mga business negosyo tips idea. Pero
next year naman po gagawa ko. December na po kasi mga ka-session, talagang for sure hindi ko po talaga matututukan itong paggagawa ng mga pag-vlog ko kasi busy po sa trabaho, saka sa holiday season. So mga ka-session, pagpasok po siguro ng January, ang mga 2 weeks ng January, mag-upload ako ulit ng panibago kong video. Ang naisip ko mga ka-session na ituro sa inyo naman ng business negosyo tips, yung crispy pork bagnet. Ayan mga ka-session, pasensya na kayo, medyo naninibago ako, matagal-tagal din ako hindi humarap sa camera. So ayun, at ang isa pang dahilan mga ka-session na pagsayo ko sa aking intro ngayon, masaya po ako kasi nakita ko po sa aking YouTube channel na tumataas po yung aking watch hour. Yung watch hour po kasi mga ka-session, ito po yung tinitignan ni YouTube para ma-monetize kanya. So nasa 500 watch hour na po ako every day po. Chine-check ko po, natadagdagan po ako ng at least 5 hours to 7 hours sa aking YouTube channel. So maraming salamat sa inyo mga ka-session. Kaya ako po yung nagagalak talaga na nakikita ko po na pinapanood nyo yung video ko. Alam ko po mga ka-session na yung favorite nyo pong panoorin ay yung paggawa ko ng Yema Spread in a Bottle. Meron pala akong ipapanood sa inyo na video. Itong video na to 2 minutes lang. Sa 2 minutes na to mga ka-session, may papakita ko sa inyo yung highlights, pictures, kung mga naging history, kung saan ko binenta, at kung mga pictures ko, mga memories mga ka-session, kung ano yung mga binibenta ko dati, mga food party trays. Kasi hindi lang po kare-kare food party trays ang binibenta namin. Meron din kaming menudo, caldereta, maraming pang iba. Ano tawag ito? Yung hipon, kalimutan ko yung hipon. Yung hipon na food party trays. Meron din kami noon. So, ito mga ka-session, malinis na yung video na yun, naka-fast forward naman po within 2 minutes. Makikita nyo po. Yan po yung patunay na naging successful po yung aming food party trays business na talagang marami nasarapan. Again mga ka-session, nagsimula po kami sa kare-kare food tab. So yung pagka nagustuhan, within 1 month, puro kami food tab. Meron po sa aming nag-order, sabi sa amin, lagi siyang umorder ng kare-kare sa amin. So sabi niya, pwede bang ilagay sa party trays? Kasi ang kailangan ko, mag-birthday yung aking anak, gusto ko sana merong kare-kare. So, pwede ba kami mag-order ng mas malaki? Yun na nga, naisip namin, ilagay siya sa ganitong klaseng lalagyan. So, doon nagsimula yan. So, ang nangyari, to make it the story short, ang nangyari, pinagbigyan namin sa food party tray. Sabi niya, pwede nyo bang samahan pa ng pagkakatanda ko ng kaldereta? Bukod sa umorder siya sa amin ng isang food party tray, sabi niya, baka pwede rin akong umorder ng isang tray ng kaldereta. Ayun mga ka-session, pagka-deliver namin yun, doon na nagsunod-sunod yung order namin na food party tray. So, in 1 week siguro, meron kami nakakapag-prepare kami ng nasa 20 food party trays to 10. So, sometimes hindi naman kasi pare-pareho, minsan walang okasyon. So, pero hindi bumababa yung order namin nun sa pagkakatanda ko ng at least 20 food party trays in 1 month. So, ayun, napakaganda ng business ito mga ka-session. Saka ito, hawak mo rin yung oras mo. Nasa bahay ka lang, then maghahantay ka ng mga orders sa mga special occasion nila, birthday, binyag. So ayun, i-prepared mo yon, gagawa ka ng mga food menu, i-post mo rin yun sa iyong food sa FB page. So ayun mga ka-session, meron lang din po ko yung pakisuyo sa inyo. Hanggang dulo pala ng video mga ka-session, please watch my video, and then pakiusap ko po, wag nyo po siyang i-skip. Kasi pag in-skip nyo po siya, maaari po kayo may makakaligtaan po ako na sabihin. Baka importante kasi yun mga ka-session na masundan nyo yung tamang paggawa ng kare-kare. Kasi baka meron ako hindi makapaglagay ng aswete, ng bechin sa kaka-pass forward nyo. So, I suggest mga ka-session, huwag nyo po muna siyang ipa-pass forward. Sa ano lang naman tong video na to, nasa 20 to 25 minutes. Iniklihan ko lang kasi mga ka-session, kasi ayoko rin kayo nainip. Iba din naman ito sa mga food battles. Yung food battles talaga mga ka-session, kagaya ng Yema Spread, saka yung Ginataang Santol, mabusisi talaga yun. Maraming mga pinagdadaan, kaya tumaabot po ng 40 to 1 hour yung video ko na yun. So ito, mas maikli lang po siya. So ayun mga ka-session, simulan na po natin ang pagluluto ng beef tuwalya kare-kare. Sa dulo mga ka-session, lalagyan ko rin po ito ng
crispy pork bagnet. Again mga ka-Saison, mamaya sa dulo ng video, ituturo ko po kung magkano yung magiging puhunan nyo, magkano yung kikitain nyo, at kung paano nyo ibebenta ang inyong food tab kare-kare. So ayan mga ka-Saison, please watch the 2 minutes video na hinanda ko sa inyo. Maraming salamat at sana po patuloy nyo akong i-support sa panonood na aking videos. At yun naman talaga yung gusto ko lang, yung goal ko lang dito. Wala naman akong hinahangad kundi makatulong sa aking mga kapwa Pilipino na magkaroon sila ng business idea. At ayun, ang sukli ko lang, kumbaga ang tulong nyo lang din sa akin, please like and share my video kung pinanood mo, at please subscribe na rin mga ka-Saison. Maraming salamat po. Simulan na natin ang pagluluto ng kare-kare. Happy cooking mga ka-Saison! Ingat kayo palagi! Here we go mga ka-Saison. Ito na po. Ayan, meron tayong laing. May kasamang kare-kare. Shanghai. Ayan, fish fillet po yan mga ka-Saison. Ayan, nagpatulong na rin ako sa ating mga Lalamove rider na masisipag. Kasi kung minsan mga ka-Saison ako na nagluluto, ako pa ang nag-deliver. Ganyan po tayo kasipag para malaki ang ating kitain mga ka-Saison. Ayan. Ayan, sa condominium ako nag-deliver niyan mga ka-Saison. Ayan, tutulong ako ng mga deliveries niyan sa ating mga Lalamove rider. Meron din po tayo mga feedback na mga nasarapan sa ating food party trays. Ayos ba mga ka-Saison? Meron din tayo diyang calamares. Ayan, salad, Shanghai, dynamite. Ayan, meron din po tayong chop suey. Sari-sari yan mga ka-Saison. Meron din po tayong cordon bleu. Paborito rin yan sa aming orderin ng aming mga customers. Ayan, pati yung buttered shrimp. Ayan, sa subdivision ako nag-deliver yan mga ka-Saison. Ayan, sa SMDC po yan, dito sa may Taguig. Ayan, nakita nyo na mga ka-Saison kung gaano kadami yung umorder sa atin sa ating food party trays. Ayan, kayang-kaya nyo rin yan mga ka-Saison. Talagang sarapan nyo lang ang luto nyo ng inyong kare-kare. Panigurado, babalik-balikan kayo ng mga customer nyo sa pag-order. Ayan, ayos ba mga ka-Saison? Ayan, ayan, kita nyo naman mga ka-Saison, meron pa tayong customer feedback. Mga ka-Saison, please subscribe me to my YouTube channel. Maraming salamat. Ayan, simulan po natin sa paghihiwa ng ating beef tuwalya. Pinakuloan ko po yung ating beef tuwalya mga ka-Saison ng 2 hours. Maganda po kung 2 hours, dapat po sa pressure cooker para talagang ma-make sure po natin na malambot ang ating beef tuwalya. Ayan. Ganyan po dapat ang paghiwa nyo mga ka-Saison. Hindi naman po kailangan saktong pantay-pantay siya, pero better po kung pare-parehas nyo po yung laki niya. Para na rin po kasi 4 na piraso po dapat ang ilagay natin sa isang tab. Ayan mga ka-Saison, hindi ko na pinakita kung paano ko hiwain lahat yun para umikli lang din po ang ating video. Yan. Ito po yung mga ingredients niya mga ka-Saison. Screenshot nyo na lang po para mas madali nyo pong masundan ng pagluluto. Ayan. Ayan po yung alamang. Ayan mga ingredients po natin. Peanut butter. Importante po ang peanut butter sa ating kare-kare. Ayan mga ka-Saison, pag mainit na ang oil, oil natin at kawali, pwede natin ilagay ang onion. Pag paumahin nyo ulit mga ka-Saison ang aking boses kasi kagagaling ko lang po sa ubo. Ayan, kaya medyo natagalan ako bago ko na voice over itong aking video. Ayan, igisa nyo po, halo-haloin nyo muna. Again mga ka-Saison, dapat mainit yung kawali at yung oil bago nyo ilalagay ang inyong onion. Isusunod na po natin dyan ay ang ating garlic. Ayan, pag napansin yung medyo luto na ang ating sibuyas, isunod nyo naman yung garlic. Ayan. Then, halu-haluin nyo po siya ng at least 2 to 3 minutes. Palatandaan po sa pag-gigisa, dapat po brown yung ating garlic at huwag nyo rin po susunugin ang ating bawang kasi papait po siya. Ayan, halu-haluin nyo lang po. Ayan, mag-wait po tayo ng at least 2 to 3 minutes.
para talagang ma-make sure natin na nagisa na ang ating garlic at onion. Pag nakita nyo po naluto ng ating garlic at onion, pwede na natin ilagay ang ating beef tripe or beef tuwalya. Ito pong beef tuwalya natin ay 1 kilo. Yan. Yan po yung hiniwa natin kanina. Yan. Igigisa po natin yan dito sa ating garlic at onion. Ayan. Dapat po at least 3 to 5 minutes nating igigisa ang ating beef tuwalya sa ating onion at garlic. Tuloy-tuloy lang po ang halo nyo. After nyan, lagay nyo naman ng asin. Kalahating kutsarang asin lang po nilagay ko kasi habang pinapakulo ko po siya kanina, nilagyan ko na rin po siya ng kalahating kutsarang asin. So, baling ilalagay nyo pong asin ay 1 kutsara. Ayan. Ngayon, pwede na po natin isunod ang atsuete. Ayan, o annatto seeds. Ayan, tinunaw ko na po siya or nilagyan ko siya ng mainit na tubig. Kaya ayan, nagkatas na po yung annatto seeds sa ating tubig. So ayan, salain nyo po mga kasayson. Don't forget na salain nyo siya kasi yung mga buto na yan, hindi po yan nakakain. Hindi naman po siya nakakalason pero hindi po siya maganda kung mahalo siya sa ating kare-kare. Yung annatto seeds nga po pala mga kasayson na nilagay ko, yung dalawang sachet po siya, yung dalawang tagli 5 piso. So ayan, para makuha nyo po yung tamang kulay ng ating kare-kare na 1 kilo. Huwag nyo rin po siyang aalatan mga kasayson kasi lalagyan pa po natin siya ng alamang. So, okay lang po siya na hindi maalat kasi meron naman po tayong pangpalasa na alamang. So, ayan mga kasayson, yung pagkatapos nyo siyang halu-haluin, pwede na natin ilagay yung pinagpakuluan ng ating beef tuwalya. Ayan pong sabaw na yan, nasa 2 liters po yan. Yan po yung pinagpakuluan ko ng beef tuwalya kanina. So, dapat mga kasayson at least 2 liters or 1.5 kasi kailangan po natin na maraming sabaw sa ating kare-kare. Dahil po ito po yung pang negosyo. Although, pwede na sana siyang nasa 1 liter to 1.5 pero ako po sinadya ko pong damihan siya kasi mas maganda po yung masarsa lalo at ilalagay natin siya sa ating food tub. Ayan, maghihintay po tayo ng at least 5 minutes para pakuluin natin yung ating sabaw o yung ating nilagay na pinagpakuluan kayo ng ating beef tuwalya. Kasi po, kaya po siya marami ako nilagay, lalapot pa naman yan mga kasayson kapag nilagay ko itong ating peanut butter. So, ayan, yung 2 liters na nilagay ko kanina mga kasayson na baka nasa magiging 1.5 na lang yun. Kasi pag lumapot siya, ayan, kapag hinalo ko yung ating peanut butter. So, ayan, importante po na halu-haluin nyo siya kapag nilagay nyo na yung ating ayan, nakita nyo po mga kasayson, lumapot na siya. Ayan, hinalo-halo ko na kasi siya. Then, nilagyan ko po ng isang beef cubes. Ayan, importante mga kasayson na tuloy-tuloy na ang halo nyo dito kasi nilagay na siya ng peanut butter so medyo malapot na siya. Then, pwede na natin lagyan ng 3 kutsarang asukal. Ito, secret recipe ito mga kasayson ating kare-kare. Pampasarap talaga yan, yung ating asukal. Ayan, simutin natin. 3 kutsara lang po, pwede namang 4, depende na rin po sa inyong panlasa. Ayan. Ayan, nakita nyo mga kasayson, lumapot-lapot na siya dahil sa ating nilagay na peanut butter. Yung peanut butter po nilagay ko rito ay 1/4 kilo. Ayan, pwede na rin po natin ngayon lagyan ng bechin. Konting bechin lang po, mga kalahati po niyan. Ayan. Pampasarap yan, ang ating bechin or Ajinomoto. Pwede na rin natin lagyan ng black pepper or paminta. Konti lang po na paminta. Ayan. Haluin nyo po. Importante po na from time to time na haluin nyo siya. Pero pag nakita nyo naman natunaw na yung inyong peanut butter, kahit hindi na po masyadong sobrang halo. Ayan, ganyan lang po yung halo. Hindi naman po kagaya ng halo sa... Ayan, ganyan simpleng halo lang po. Ayan. Chine-check ko po kung malapot na, kaya ginaganyan-ganyan ko siya.
So, ayan. Ito mga ka-Saison, secret recipe rin to. 2 kutsarang cornstarch. Kung wala naman po kayong cornstarch, pwede na rin po ang harina. Ayan, magdadagdag lapot po yan sa ating kare-kare. Importante rin mga ka-Saison na kapag nilagay nyo yung ating cornstarch, kailangan nyo siyang mahalo agad. Ayan, nakita nyo yung lapot niya. Titikman ko na po. Ayan, saktong-sakto lang po yung lasa niya. Ayan. Masarap siya mga ka-Saison, kaya it's time na para ilagay natin siya sa ating food tub. 4 na piraso lang po ang paglalagay nyo. Ayan, din yung sauce. Kayo na po bahalang mag-control na mapagkasya nyo sa at least 10 to 12 tubs. Ayan, dahan-dahan lang po mga ka-Saison ng pagsalin nyo. Mukha lang po yung mabilis kasi nakapass forward po siya. Ayan, 4 na piraso. Bibilangin nyo po mga ka-Saison din sa paglalagay po ng sauce. Kontrolin nyo lang at least 2 scoop. O yan, kasi mamaya lalagyan po natin sa ibabaw yan ng ating ng talong at ng ating pechay, pati na rin po sitaw. So ganyan lang po ang paglalagay. 2 scoop lang po ng sauce. Yan mga ka-Saison, tuloy-tuloy lang po ang pagsasalin nyo. Again, 4 na piraso lang. Then 2 scoop ng sauce. Depende na lang po kung gusto nyo po yung mas sauce. Pero mas better po kung medyo talagang may sauce siya kasi pang negosyo, business idea po to. So magusto ng customer kasi mga ka-Saison is yung mas sauce siya para mas marami silang may ulam sa kanilang rice. Ayan, kinulang ako ng tab dyan mga ka-Saison ng food tab. So ginawa ko, inulam na lang po namin yung instead 3 pa sana ang pwedeng magawa dyan. So gumawa lang ako ng 10. Binilang ko yan, nasa 13 piraso pa yan ng beef tuwalya. Iprito naman tayo ngayon mga ka-Saison ng talong. Unahin nyo po yung ilalim, ayan, yung likod. Kapag nagpiprito po kayo mga ka-Saison ng talong, unahin nyo po yung ilalim kasi yan po hindi po siya ganong sisip-sip ng mantika. Although yan, napiprito pa rin siya, medyo may talsik, pero the good thing po is hindi masyadong sisip-sip ng mantika ang ating talong. So ganyan po ang pagpiprito. Una po yung ilalim o yung likod. Ayan. Tapos saka nyo po siya babalik na rin. Ayan, hindi na po masyadong magsisip-sip ng mantika yan mga ka-Saison. Garantisado po yan. Ayan, after natin mag-prito ng ating talong, isusunod naman natin ang ating sitaw at pechay. Pwede nyo na pong pagsabayin, at least 3 minutes lang mga ka-Saison. Makikita nyo yan po na ayan, pag malambot na yung ating sitaw or nakita nyo na pakuluan na siya, okay na po yan. Kasi may mga gusto ng ating customers yung half cook. Pero yan, at least 3 minutes lang po, sigurado ko po luto na po yan. Ayan. Pinagsabay ko na po yung sitaw at yung ating pechay sa pagpapakulo. Ayan, pag naluto na po ating pechay at sitaw, pwede na nating ilagay yan sa ibabaw ng ating kare-kare kanina. So, ayan, dapat tamang lagay for proportion yung paglagay natin ng ating sitaw at talong sa ating kare-kare. Ayan, para maganda po tignan. Ayan, dapat bilangin nyo lang din po at least 3 pirasong pechay, tapos 4 na pirasong sitaw. Depende po sa inyo mga ka-Saison kasi kailangan nyo po mabalance yung ating toppings. Kasi kapag lagay lang po kayo ng lagay, maaari pong kulangin kayo sa ating toppings. Dahan-dahan lang po mga ka-Saison ang paglalagay nyo ng toppings. Mukha lang po yung mabilis or mukha lang ako nagmamadali dyan kasi naka-pass forward po yung video natin. Kasi ayoko nga pong masiging mahaba yung video natin. So ayan, naka-pass forward po siya. Again mga ka-Saison, bilangin nyo po yung nilalagay nyong pechay para at least pantay-pantay po yung ating bawat food tab sa paglalagay nyo. Hindi po kayo malito. So yan, pwede nyo na rin po lagay ng sticker yung ating takip. Ayan. Ang nakalagay lang po dyan sa aking sticker ay thank you. So thank you kasi bumili sila or bumili yung customer ng ating beef tuwalya kare-kare. Ayos ba mga ka-Saison? Sunod naman po natin ang ating talong.
3 pirasong talong lang ang nilalagay ko. Pero minsan pwedeng 4. Depende po kasi minsan mahal talaga ang talong. So yan, 3 lang po yung nilagay ko. Ayan, yan naman yung ating alamang. Luto na yan mga ka-Saison. Paumanhin, hindi ko po na ituro sa inyo kung paano gumawa or mag-gisa ng alamang. Siguro naman po, may idea na kayo kung paano niluluto ang alamang. Lagay nyo lang po ng asukal at suka para sumarap ang inyong alamang. Ito mga ka-Saison, yung ating crispy pork bagnet, ipinakita ko lang po sa inyo yan para at least pwede nyo makita na pwede nyo siyang gawing overload na yan. Kung baga meron na siyang beef tuwalya, meron pa siyang crispy pork bagnet sa ibabaw. Kapag nilagay nyo po ng crispy pork bagnet mga ka-Saison, or mas iba na po yung presyo niya, pwede nyo na siyang ibenta sa halagang 150 or 160 kasi marami na po yung laman niya or yung toppings. So ayan mga ka-Saison, ngayon ituturo ko naman sa inyo yung mga ingredients at yung mga naging puhunan ko sa paggawa ng ating kare-kare. Ayan mga ka-Saison, ngayon natutunan na po natin kung paano gumawa ng beef tuwalya kare-kare na may kasama ring bagnet. So yung bagnet, pork bagnet yun mga ka-Saison, specialty po yun ng mga Ilocano. Ayan po yung susunod na ituturo ko sa inyo, yung paggawa ng crispy pork bagnet. Kasi yung iba po siya, iba yung procedure niya mga ka-Saison sa paggagawa ng lechon kawali. Mukha lang siyang kaparehas ng lechon kawali pero magkaiba po yun. Tsaka yung lasa niya magkaiba talaga. So yun po yung tuturo ko sa inyo by January na mga ka-Saison. So advance Merry Christmas at advance Happy New Year sa inyo mga ka-Saison. Sana po magkaroon tayo lahat ng maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyong mga pamilya dyan. So ito mga ka-Saison, gaya ng pangako sa inyo, sabihin ko na yung naging puhunan ko sa paggawa ng ating kare-kare at yung magkano yung kikitain natin. Mabilis lang to mga ka-Saison. So ang naging puhunan po natin sa paggawa ng kare-kare, beef tuwalya, 175 ang bili po namin, 1 kilo lang yun mga ka-Saison. Again, tuwalya, beef tuwalya, 175, peanut butter, 40 pesos. So, yung alamang, 40 pesos siya. Mga ka-Saison, yun pala, yung paggawa ng alamang, hindi ko na na-video. So, pasensya na kayo mga ka-Saison sa nauna kasi namin lutuin yun. So, madali lang naman yung paggawa ng alamang mga ka-Saison. Gagawin nyo lang yun, igigisa nyo lang. So, mamaya, balikan ko kayo dyan. Tapusin ko lang itong ingredients para tuloy-tuloy yung paglista nyo. Again, mga ka-Saison, yung beef tuwalya, 175 pesos. At yung ating peanut butter, 40 pesos. Yung alamang naman, bili namin doon, 40 pesos lang yon. So, aswete, 10 pesos. Kasi dalawang balot yung nagamit ko, dalawang maliit na balot. Suka, 13 pesos. Yung suka mga ka-Saison, para yun dun sa alamang. Again, may suka siya, 13 pesos na gastos namin, isang pack. Kasi importante mga ka-Saison, yung alamang ninyo hindi masyadong maalat. So, gagamitan nyo yun ng suka at asukal. So, again mga ka-Saison, ulit tayo. Beef tuwalyas, 175, peanut butter, 40 pesos, alamang, 40 pesos, aswete, 10 pesos, suka, 13, asukal, 18 pesos, pechay, dalawang pack siya, dalawang tali siya, 40 pesos yung pechay natin. So yung sitaw, 20 pesos, isang tali lang siya mga ka-Saison. Yung talong, 40 pesos. Medyo mahal kasi yung talong, so 40 pesos yung talong. Yung tab, yung lagayan ng tab natin, ano yun? 58 pesos. So i-convert na lang natin sa 60 pesos. Yung tab, yung nilagay natin ng kanina ng ating mga kare-kare, ayun. So yung small cup naman mga ka-Saison, ano lang isa nun, piso isa lang yun. Meron bibili yun, meron din yung kulay na transparent, meron din naman na hindi transparent. So piso lang isa nun, ilagay yung alamang. So cubes, beef cubes isa, 8 pesos. Yung gas na nagastos natin ay 30 pesos. Bawang sibuyas at yung konting luya na ginamit sa alamang, 30 pesos. So total na nagastos natin mga ka-Saison, puhunan ay 532. So i-convert na lang natin sa ka-Saison, 540 yung nagastos natin sa 1 kilo ng beef tuwalya kare-kare. Hindi ko na isasama mga ka-Saison yung crispy pork natin kasi nilagay ko lang yung pang decoration. Parang para makita nyo lang yung ating kung ano yung tsura niya kapag nilagay nyo siya ng crispy pork bagnet. Pero yung talagang pinofocus ko kasi ngayon sa inyo yung business negosyo idea natin sa kare-kare is yung sa
yung puhunan muna nito, dun muna tayo sa Victualia Kare-Kare. So yung total nga na gastos is 540. So dilawin ko lang, nilagyan ko lang yun para sa ulamin namin yun at saka sa ibibigay ko sa parents ko. Pero hindi talaga yun yung kasama sa ibibenta. Malinaw ba mga kasayson? Para lang makita nyo kasi meron din kaming ganung Victualia Kare-Kare, yung nilalagay ng crispy pork bagnet. So, para hindi lang tayo malito sa paggawa ng puhunan, hindi ko muna isasama yon. Doon muna tayo focus sa Victualia. Ayos ba? So, mga kasayson, naging puhunan natin sa Victualia is 540. 540, ita-times ang bentahan kasi nun mga kasayson nung ating Victualia Kare-Kare. Dati, nung araw, nung binibenta pa namin yun, nag-start kami ng 100 pesos. Hanggang sa naging 110, hanggang sa itong last na benta namin, to 2023, nagbenta ako sa mga katrabaho ko dati sa Aloricap, nagkakahalaga siya ng 120. So 2024 na ngayon, hindi ko pa rin babaguhin yung presyo, gagawin ko pa rin 120 pesos yung ating Victualia Kare-Kare na yun. Pero again, nag-start yun sa 100 pesos. So, mga kasayson, 120 pesos, ita-times natin, di ba nakita nyo kayo na 10 yung nalagyan ko dun sa may tab? Sa may lagyan natin ng food tab. So, 10 siya. So, pero binilang pa ako. Kung maalala nyo, binilang ko siya. Yung nabilang ko yun, nasa 12 pieces pa siya. So, ibig sabihin, kung 4 ang ilalagay natin sa isang tab, makakapagawa pa sana ako ng 3. Kailangan ko lang ng ekstrang gulay. So, since nga hindi ko, wala na akong lalagyan nun, kasi nga, bibigay ko lang yun sa mga relatives ko at sa mga friends. Hindi ko talaga siya ibebenta kasi sabi ko nga sa inyo, medyo stop na rin ako sa pagbibenta ng itong food tab kasi nga busy na ako sa trabaho ko. Kumaga ipapamigay ko lang din yun sa mga kilala ko, sa mga friends. So ayun mga kasayson, 120 pesos times 13 equals to 1,560. Ayan, i-imagine nyo na yung tutubuhay nyo. So again, 120 pesos, ita-times natin sa 13 kasi yung magagawa natin sa 1 kilo ng Victualia ay 13 pieces. Equals to 1,560. 1,560, ima-minus natin yung naging puhunan natin lahat-lahat, equals to 1,020. Imagine niyo mga kasayson, ang ibibenta nyo lang ay sa 13 pieces or sabihin natin 10 pieces. Maaari na kayong tumubo ng 1,000 na malinis. Imagine niyo yung mga kasayson, 1,000 pesos ang kikitain nyo sa isang lutuan lang. Eh kung gumagawa kayo mga kasayson, ng dedicate talaga ako. So, mga kasayson, kung gumagawa kayo nito at least twice a week, so 1,000. Imagine, kikita kayo ng 1,000, 2,000 in one week. So, times 4 mo yun, 2 times 4 is equals to 8,000. So, possible kayong magkaroon ng income. Gagawa lang po kayo ng kare-kare twice a week. So, kung isipan nyo, linggo lang or Sabado, possible na kayo magkaroon ng 8,000 na kita, extra income in a month. So, di ba, laking bagay nun mga kasayson. Kung nag-uupa kayo ng bahay, kung may mga binapambahay nyo na kuryente, maganda siya mga kasayson. So, kung halimbawa naman mga kasayson, medyo yung pagbibentahan nyo, hindi masyadong afford yung ganung price, yung 120 pesos, pwede nyo naman siyang ibagsak presyo, ay babaan yung presyo, gawin nyo siyang 100. Kasi itong puhunan na to, itong 100 pesos, ay itong presyo na 100, ito talaga yung presyo nito dati. So, nag-start kami, pero nga since 2020 pa yon. So, 100 times 13 is equals to 130. 1,030, again, 100 times 13 is equals to 1,300. 1,300 minus 540, ang possible na kita nyo, kapag binenta nyo ng 100 pesos, 760. Imagine nyo mga kasayson, 760 times 2 is equals to 1,500 kung gagawa kayo twice a week. 1,500 times 4 is equals to, magkano na nga ba? 1,500 plus 1,500, dito na ako, tulungan nyo ako. 1,500 times 500. So, possible kayo magkaroon ng kita within 1 month ng 3,000 pesos. Twice a week lang kasi kayo gumawa. Pero kung inaraw-araw nyo kumita kayo ng 760, araw-araw kayo makapagpaubos ng 12 pieces or 13 pieces in 1 day. So, 760 pesos. Mas mataas pa yung sahod sa mga nagtatrabaho sa minimum.
I mean, hindi ko naman po inaano yung mga nagtatrabaho sa minimum kasi dati po ako minimum. Ang tagal-tagal ko po naging minimum yung sahod ko. So, 7 years po ako nagtrabaho sa minimum. So, wala pong problema dyan. Ang sinasabi ko lang po, kung tatrabaho kayo sa minimum, 8 hours to 9 hours kayo magkatrabaho dito po. Sa pagluluto nyo, halos 8 hours din. Pero, mas mataas pa ng konti yung kikita nyo. Alam ko, ang minimum ngayon isa sa 600. Tapos, maghapon kayo nakatayo dun sa mall. Okay lang yun, mga kasayson. Talagang ganun ang trabaho. Wala po. Ang sinasabi ko lang po, kung kumikita na kayo ng 600 sa inyong mga trabaho na pinagkatrabahuan, tapos, nadagdagan nyo pa ng ganitong klaseng sideline, pagbibenta ng food tab, magiging doble po yung sahod nyo. Imagine mga kasayson, possible kayong kumita nito ng, kung 15,000 ang sahod nyo sa minimum na trabaho nyo, ito naman, possible kayong magkaroon ng kita. So, possible na magkaroon kayong income monthly na 25,000 to 30,000 kapag kinumbay nyo yung kita nyo. Example lang yun mga kasayson ha. Again, ako'y saludo sa mga nagtatrabaho sa mga minimum kasi talagang kundi dahil po sa inyo yung ekonomiya natin hindi ganun katatag. So, maraming salamat sa inyo. Ito para sa inyo rito mga video na ginagawa ko para kung gusto nyo magkaroon ng mga extra income. So, ayan mga kasayson, napaliwanag ko na sa inyo yung possible na income nyo, magkano tutubuhin. At mga kasayson, maraming salamat po at nakaabot kayo dito sa panood ng hanggang sa dulo ng aking video. So, kita-kits ulit tayo mga kasayson. Sa January na po tayo mga kasayson. Again mga kasayson, happy holidays po sa inyo lahat. At ingat po kayo palagi. Stay safe. Happy cooking mga kasayson!